Alam nyo, what's really nice about this kind of place, walang masyadong crowd, is the privacy. Hindi katulad ng ibang resort na madami tao. From your location, just finish using Google Maps. Kung sasakay naman ng bus, maaari sumakay sa Cubao o Pasay Bus Terminals na may biyahe patungo ng Alaminos. Maaari rin sumakay patungo ng Bolinao dahil isa lang ang ruta nito. Dating sa Alaminos Bus Terminal, sumakay ng jeep or bus na may ruta na Santa Cruz, Zambales at sabihin sa konduktor na bababa kayo ng Burgos o Agno. Pagbaba sa bayan ng Agno o Burgos, kumanap ka ng tricycle na naghahat patungo sa Basangret Cove. Maaari tumagal ng 6.5 oras hanggang 8 oras ang biyahe depende sa kondisyon ng trapiko. Magdaan naman ng 1,500 to 2,000 pesos para sa round trip na pamasahe. Habang minabaybay ang daan patungo ng Basangret Cove, din mag-stop over dito sa Tourism Department ng Kabungawan upang magbayad ng 30 pesos per head. Because avoiding the payment will result to huge penalty fee. After paying the environmental fee, just continue following the route given by Google Maps. Heads up! Medyo bako-bako pa kaya dahan-dahan lang. See? It's really easy to reach Casa Cove. Looking at this kubo, probinsya. Owners are really nice kasi welcome tayo at sinamahan agad tayo patungo ng ating room. Good morning po. Saan po yung room namin? Dito po. Okay. Ano? Room tour tayo? Okay na ba? Inside this kubo, nariyan ang double deck with cushions and mattresses. Syempre, AC ready din ito. And this kubo can fit 3 to 4 persons. There's your kitchen, cooking utensils, bowls and plates, mini gas stove, at syempre, hindi na magagana yan kung walang LPG, common CRs, and videoke. May ihawan din available if ever gusto nyo mag-ihaw. At sari-sari store to buy your needs. Each kubo per night prices of 3,200 pesos. Present your discount card so they could less it to your total payment. To reach the Basangret Cove, maglakad na ng 3 to 5 minutes at voila, nasa cove na kayo. Mula sa hagdan, mga bato sa gilid, maging sa gitna ng cove, every angle is perfect picture spot. May isang montage naman dyan.
Kung white sand lang ang pag-uusapan, di kailangan pa dumayo na malayo. Bukod pa dyan, dahil sa Cove ito, banayad ang araw pagdating sa dalampasigan. So if you are looking for a quick getaway, don't think twice. List is one up on the bucket list. Note, pwede naman kumain pero kailangan lang dalhin pabalik ang mga pinagkainan. And aside from this cove, there's another tourist spot you could visit here in the borderline of Agno and Burgos. A place that kind of resembles Batanes, the Mary Hills. What's really nice about this kind of place na walang masyadong crowd is the privacy. Hindi katulad ng ibang resort na madaming tao. Parang it's a luxury kapag ka nandito ka sa tahimik na lugar, 'di ba? Malayo ka sa problema. So, iilan lang yung mga resort na kagaya nito. Although mahirap siyang puntahan, pero worth it naman yung journey papunta dito sa resort. Interestingly, despite Mary Hill becoming a popular viewpoint in Burgos, there doesn't seem to be any official record explaining exactly why it's called Mary Hill. Pero maaaring pinangalanan ng burol bilang pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. So, wala. Ganun talaga. Kung gusto mo talagang puntahan yung ganitong lugar, kailangan mo na talaga ng tiyaga. Diba? Ultimate stress reliever. So, nandito tayo ngayon sa Mary Hill. Ayun. Mary Hill. So, nagulat ako doon sa may puno kanina. May nakaukit na Virgin Mary. Ang galing. Gulat ako. Kala ko kung ano, imahe pa. Priceless. Really priceless. Holy Mary Guadalupe pala. Hindi pala siya Virgin. Isa lang ba yun? Hindi ko alam. Holy Virgin Guadalupe. So may ibang mga resorts din dito katulad niya, no? So hindi ko alam kung ready to occupy na siya. Kabilyena ata yung pangalan. So search nyo lang sa FB para mas marami kayong options kung if ever na makita ninyo itong vlog, magandahan kayo sa lugar at pumunta din kayo dito. Oh, kinatan nyo na sila, di ba? Ang Wonder Pets. And after lunch, we just took a rest and it's time to transform para magbabad. It's ligo time! Yan, Wonder Pets, oh. Di sa kinakabahan. Sa layo ng ating dinayo at haba ng oras ng biniyahe, it's time to enjoy the waters of this blue lagoon. Hindi ba? Enjoy din pag may time. Huwag puro work bahay. Pero minsan, hindi din pala maganda ang sobrang pag-enjoy. Dahil kadalasan, hindi natin namamalayan, nakakaligtaan na natin mag-ingat at pagdahan-dahan. Nalibang sa pagdakot ng buhangin. Wala akong kamalay-malay na nahulog pala ang wedding ring ko sa dagat. Lumipas ng ilang oras, umampas sa mga alon. At dito ko lang napansin na wala na ang aking singsing. Sa paghahanap ng nalaglag na wedding ring, may mapalakaya kami sa lubang ng cove na ito. Abangan ang mga susunod na pangyayari. Masaya, syempre.
wala na talaga yung singsing. Ang pangay. Si Francis dyan. So nawala yung singsing ko kanina doon sa dagat, siya yung nakakuha. Maraming salamat. Mas ano ka, mag-try ka. Nagaling. Thank you, thank you. Wala yung kapatid niyang isa eh. Lesson learned. Makikinig, sad boy. Alas 5 ata yun na napansin ko wala sa kamay ko yung singsing. So, hindi ko mapapansin na wala na nung hindi ko nakita yung singsing sa kamay niya. So, pagkatapos nun, imbis na nag-i-enjoy kami, nagganap kami magdamag. Oo nga, yun pala, buti na-review namin yung footage kung saan nalaglag. Buti nakita. So, shout out kay Sir Floyd and Sir Francis dyan. Thank you. Thank you din kay Kuya sa may-ari nitong casa ko. Ang bait nila kasi sila yun nag-first na hanapin yung singsing. Sinakita daw nila sad boy ako. Nawala yung ko kanina, nawala. Doon na yun eh, sa part nung may hinanapan ko nung dulo. Doon yun eh. Sabi ko parang ako hindi ako nang... Sisipin mo, maghanap pa ng singsing sa ilalim ng dagat, di ba? Gano'ng kahirap yun. Tapos yung buhangin, pain ko din, magaling yung mga nanini. So, lesson learned, makikit. Hindi ako nakinig kasi kampante ako na hindi naman siya malalaglag. Siguro kasi pag nakailalim sa tubig, yung pressure niya, Oo, kasi, baka din, kasi medyo mabigat siya. Baka nadala siya ng tubig. Hindi ko rin napansin kasi may hawak-hawak kong buhangin kanina. So, thank you so much po. Yung pinicture Pasensya na sa abal. lang pala yun. Hindi. Ka Kulang yun eh. Hindi sapat yun eh. Hindi sapat yung reward na yun para sa ganito, tumbasan yung gano'ng kahalaga. Thank you so much po. Pasensya na po sa abal. Nang gaganon siguro yun eh. No, nag-ano nga daw sila. Binigyan ka namin ah. Sa babawi ako ng swimming bukas. Although meron pa akong konting trauma. Ayun na. Sana makapag-enjoy bukas tayo. Yun lang, mga amigo. Ming, asan Mamaya-maya, maliligo na kami. Ming, Maglilinis asan siya? tapos papahinga na. So, see you tomorrow. Try namin puntahan yung Kabungawan Beach para makita din natin yung dead. So, good night muna ngayon and see you tomorrow. Vlog kanina. Rocky. Let's go to the beach. Ganyan po yan kapag sa dagat. So, ang lakas nung niya. Halo niya pag umaga. Floating daw. Wala. Ay, di, huwag ka nang bumalik. Tatakot yan. Dumaglangin niya ang kamo. Lamots. Kaunting trivia pag umuwi. Ang salitang sangrit ay nagmula sa lokal na salitang Ilocano na sangret na nangangahulugang matinik o may mga tinik. Ito ay tumutukoy sa mga nakapaligid ng mabato at matitinik na mga rock formation sa baybayin o sa loob ng cove. And that's Masangret Cove for you. Ano, tara sa next location? Dito tayo sa Kabungawan Beach. Ang dami din pala mga resort dito. Kaliwat kanan. Parking. Grabe yung buhangin dito sa Kabungawan. Mas pino pala dito. Panis. Mas maganda yung buhangin dito.
Mas legit pala yung buhangin dito. Ayun no, at pala. Alright tayo. Tayo mag-i-stay. Hindi naman ganun kadami yung tao sa Saturday ngayon. Pero hindi naman ganun kadami. Yung dagat, medyo banaya din. Medyo kalakas na yung at. Pero, may malaking bato. Mas maraming bato. Dito sa Kabungawan Beach, free ang lahat ng turista na pumasok at enjoyin ang dalampasigan. Nakabook man ang hotel o hindi. Pero kung may dala kayong sasakyan for day tour, kailangan magbayad ng parking fee. In our case, we paid 50 pesos. Today is Sunday at 12 PM. May ilang mga turista at tatapisan sa dagat. Siyempre, hindi magsasayang ng oras at susulitin itong puting buhangin at balino ng tubig ng Kabungawan. Pero alam nyo ba, na ang dating pangalan ng Burgos, Pangasinan ay San Isidro de Potot. Hango ang pangalan nito sa patron ng bayan bilang pagbibigay pugay sa kanya. Sa bisa ng Legislative Act No. 2390, pinalitan ito ng Burgos. Ngayon, hindi lang beach ito ang dinadayo rito, ganoon din ang Kabungawan Dead Pool. Original itong tinawag na Death Pool dahil sa lalim ito at hindi dahil may nasuwid na rito. Pinasagan itong Death Pool dahil masastig daw itong pakinggan. Hindi namin nasubukang puntahan ito dahil nung dumating kami ay high tide. At mas malapit ang Death Pool sa Masangrit Cove kung ikukumpara dito sa Kabungawan. And that wraps up our trip here in Agno and Burgos, Pangasinan. Salamat sa pagsama sa amin mga amigo at amiga. So next target, Kabungawan. So yun lang guys. So binisita ko na naman itong Kabungawan Beach para makita siya ng personal. So maganda naman siya. So baka sa susunod dito naman tayo pumunta. So if you like this video, please like, share, and subscribe. And see you soon in our next vlog.